Ulitin ko lang po, hindi po tayo nag-aaway-away dito. Consultative lang po ito. Ang gusto po natin, maliwanagan ng taong bayan kung ano po itong ganap na ito. Malinaw na po ngayon kung ano ang definisyon ng press freedom sa bawat isa. Ngayon lang po ay, ang gusto ko pong itanong, ito po ay sa DOJ. Ang pag-ere po ba ng religious shows at panonood nito, masasabi po ba natin na ito ay kabilang sa pag-practice ng religion? Yung po bang sa SMNI po kasi meron silang mga religious shows. Yung po ba sa atin pong pananaw, yun po ay yung mga taong nanonood po nito, kanila pong ginagawa, pinapractice ang freedom of religion pagka nanonood po sila sa SMNI na mga religious shows? Initially, Mr. Chair, sa tingin ko, yes. Yes. It is one of the modes of practicing one's religion, which is also constitutionally guaranteed. So wala ako nakikitang hindi tama dun, Your Honor. Salamat po. Thank you. Tanungin po natin isang maiksi pong paliwanag sa academe. Attorney Abad. Sir, pagka ganun po ba, Attorney? Ako po, halimbawa po ako, miyembro po ako ng Kingdom. Nanonood po ako sa SMNI. Hindi naman po ako, halimbawa, ako religious. Wala naman akong komento sa mga politiko o sa ano man nangyayari. Ang gusto ko lang mapanood sa SMNI, yung lang pag-preach ng religion nila. Yun po ba ay pagpapractice ko ng freedom of religion pag nanonood ako? Hindi ko po pinanonood yung hindi ko pinanonood yung mga public affairs. Pupunta lang ako sa SMNI para manood lang ako ng preaching o ng singing, ganon. Yung po ba ay pagpapractice ng freedom of religion? Opo. Dahil kahit sa Roman Catholic, di ba, meron rin mga misa online. So nandun din yung mga homily, so mga sermon ng mga pare, naririnig rin ng mga Catholics. So ganun din. It's their expression of religion, and dahil sa COVID, ngayon it's their way of attending dahil considered attendance of mass yung yung pagpanood ng mga misa. Salamat po. Linawin lang po natin kasi kailangan maintindihan po nating lahat ang Bible, ang tawag diyan, 'di ba, ay magandang balita. So balita ito. Ibig sabihin considered po siya as pagpapahayag. So ibig niyo pong sabihin, ito po, tanong ko po ito sa mga abogado po So ibig pong sabihin, pag ikaw ay nagpapahayag, maging ito man ay political o religion, ito po ba ay press freedom pa rin? Kayo po ang tinatanong ko ito po ba ay masasabi nating press freedom pa rin? Kasi siyempre po ako ay naghahayag ng magandang balita galing sa Panginoon Diyos. Di ba po parang press din yan? Ano po ang Sir Jay? Mabuti nabanggit po ninyo yan, Ginoong Chairman. Kasi kaila po sa publiko, ang Suara Sug, ang SMNI, ay dalawa po. Kaya nga pag naririnig niyo ang aming slogan, para sa Diyos at sa Pilipinas nating mahal. Ang ibig sabihin kami, binabalansin namin. Kasi ang may-ari ng Suara Sug ay yung Kingdom of Jesus Christ, na black timer din po namin sa SMNI. Kaya meron kaming commercial component, meron din kaming sectoral component. At yun yung sinasabi nyo. Ngayon, kung ang tanong ito ba ay paghahayag? Bahagi ba ito ng malayang pamamahayag, or freedom of expression? Ako, sa ganang akin, sa karanasan ko,
ito po ay, kung titingnan ho natin sa spiritual na pananaw, mas mataas ho ito kaysa konstitusyon. Kasi Panginoon ang ating pinag-uusapan dito. In other words, for me, that's why even when I was with ABS-CBN, we make it a point that we balance, no, our programming, that one day, a few hours in a week, we dedicate it to spiritual development. Whether it is the celebration of the Holy Mass for the Roman Catholic believers, the Bible study for Protestant churches, or for the expansion or explanation of the teachings of Prophet Muhammad in the case of the Islam way of life. So, yan ho para sa akin ay isang mahalagang bahagi ng malayang pamamayag, Mr. Chairman. Maraming salamat po. So, nag-a-agree po ba tayo na ang public affairs ng SMNI at ang religious programs ng SMNI ay magkahiwalay po ito? Opo, katunayan, kanina nabanggit ni Attorney Olaybar, noon pinapanday namin at binabalangkas namin yung aming code. Kasi mabanggit ko lang ho noong 1970s martial law, may mga sagka sa malayang pamamahayag dahil umiral sa ang batas militar. Nanindigan po si Nakaduro Valencia at si Mr. Antonio Barrero at nakiusap sila kay Pangulong Marcos noon na huwag niyong sagkain ang laya. Kami na ang bahala riyan. That's why tinayo po yung KBP. Ito po yung samahan ng mga may-ari ng himpilan at yung Broadcast Media Council na sinasabi namin, responsable kaming mga tao. Hindi nyo kinakailangan sagkain sapagkat kami kaya namin sumunod sa mga alituntunin ng Estado. So, kaya po nagkaroon ng laya, pumayag siya. As a matter of fact, kasi noon medyo nababahala kami dahil pag sinabi ng NTC na yung permit to operate niyo, wala na, martial law eh. Pero dahil nga po siguro si Yumao Marcos ay naintindihan niya na sa malayang lipunan kailangan ng malayang pamamahayag, pumayag po siya sa self-regulation, which is now being practiced by KBP through their standards authority at sa mga individual network ombudsman through their own code of ang tawag nito, through their own self-regulation. Halimbawa, sa ABS-CBN, meron silang internal ombudsman. Sa GMA, meron din yung mga ganon, sa TV5. So, kasi pagka sinasag ka, mahirap po eh. Mahirap po. Kaya kami natutuwa na nagpatawag kayo ng ganitong talamitan, paliwanagan. Para lang sa ganon, matingnan natin ang daming pwedeng balangkasing panukalang batas para masusugan at mapaganda pa lalo. Kasi binanggit mo kanina, ano bang epekto nito sa ekonomiya? Alam niyo, katulad po ni Atty. Abad, ako rin po ay tuturo ng economics. Number one fundamental po, stability. Pagka hindi stable ang Estado, nakikita nyo biglang bumabagsak yung mga stock exchange, yung mga stocks. Kasi number one po yan sa economic fundamentals. And stability sa isang demokrasya katulad sa Pilipinas, kinakailangan stable and hindi walang alinlangan, walang agam-agam ang mamumuhunan, the investors. Kaya importante po yung stability. Maraming salamat po. May tanong ko po sa SMNI, sa grupo po ninyo. Sa palagay po ba nyo nalabag ang karapatan ng mga membro ng Kingdom sa pagkakabigay ng indefinite suspension sa SMNI? Ang kanila pong religious rights. Yes po, na aside sa na-violate po ang freedom of press and freedom of expression, yes po, na-violate din po ang religious freedom ng mga members ng Kingdom of Jesus Christ.
Kasi they practice their religion, yung faith nila sa Panginoong Diyos, sa panonood ng mga programs ng SMNI, lalo na yung mga religious programs. Yes po, sabi pa ng NTC na may mga limitation po ang freedom of press and freedom of expression. Yes, totoo po yan. There is no such thing as absolute freedom of press or even religious freedom. Walang tinatawag na absolute. But, for example, may certain violations ng allegedly yung sinasabi ni Ka Eric na nagtatanong lang siya about the 1.8 billion. May mga kaso naman na pwede isampa. Pwede sila mag-file ng kaso na libel. Pwede sila mag-file ng kaso na damages or act of terrorism, kung anong gusto nilang kaso. But not to affect the entire franchise of SMNI, kasi nga pag naepektuhan yung prangkisa ng SMNI, may chilling effect yan sa lahat po ng mga media. Why? Because freedom of press and freedom of expression is a constitutionally guaranteed right. Kasama doon po ang religious freedom ng bawat tao, lalo na yung mga members ng Kingdom of Jesus Christ, that they practice their faith to God, they practice their religion through the programs ng SMNI sa mga preachings po ng Kingdom. Maraming salamat po. Attorney, meron po kayong gusto idagdag? Gusto ko lang idagdag po ng SMNI, marami pang programa na yun. Hindi lang yung dalawa, kasi ang dalawang pinag-initan ay yung mula sa masa, gikan sa masa, ng angkor doon ay si Pastor Kibuloy at saka si former President Duterte, at saka yung isang programa po ay Laban Kasama ng Bayan. Ang angkors naman po doon ay sina Dr. Lorraine Badoy at saka si Ka Eric Celis. Kami po ni Attorney Mark ay may sariling programa rin kami. So pag sinasabi mo pong SMNI, hindi lang yung dalawa, marami po yung programa sa loob ng SMNI. Kaya po ay kung pinag-iinitan yung dalawa, bakit isama yung buong network? Kasi marami pa eh. Hindi lang yun ang programa eh. So maraming salamat po. Maraming salamat po. Mr. Chair, Sige po, Attorney Ularbal po. Jular Balsen. Opo. Mr. Chair, gusto ko lang idagdag tungkol sa restraint on the freedom of religion or even on the freedom of expression. Medyo may distinction ko kasi yung content-based restriction saka content-neutral restriction. Yung content-based restriction, pag pinipigilan mo yung mismong utterance, yung expression, yung content-neutral, pag medyo naglalagay ka ng restriction, then the manner of the exercise. Kunwari, pag sinabi natin bawal pag-usapan ang Quran, content-based restriction yon. Pero pag sinabi na pag-usapan nyo lang yung Quran sa lugar na ito o sa oras na ito, not necessarily illegal yon or unconstitutional. So, while there is a violation of the right, may degrees po yan eh. And so, I'm just saying this as a cautionary measure na meron distinction po, yung content-based and content-neutral. Not only in the freedom of religion, expression, but also in political expressions. So pag sinabing, dun lang kayo sa Liwasang Bonifacio mag-rally, content-neutral yon. Pero pag sinabi nyong, hindi nyo pwedeng pag-usapan ang mga alituntunan ng gobyerno, content-based yon. Yun eh, definitely unconstitutional. Salamat po, Attorney. Opo. May gusto po kayong idagdag, KJ? Opo, dun sa... Kasi ganito po ang katotohanan. Ito nagdudumilad na katotohanan. Para magtayo ka ng himpilan, malaking gastos po. Kaya yung mga reliyon, dahil nagbabago na ang takbo ng panahon, dati-dati sa mga simbahan lang, sa mga kapilya, ngayon nagbago na. Ginagamit na ng mga reliyon ang mass media sa kanilang evangelization.
Imagine, ang sagka sa kalayaan pamamahayag. Kung ano ba meron ho tayo sa way of life ng Islam, meron tayong call to prayer sa umaga. Ano yun? Inaawit po yun. Pagka hindi mo narinig yun, hindi narinig ng mga mananampalataya ng Islam, sinagka mo yung kanilang yung call to prayer nila. Ganun din po sa Roman Catholic. Pagsapit ng alas 6, pag nanonood ka sa TV Maria, may Angelus po yan. Di ba? Ganun din po sa Iglesia ni Cristo. At hindi po biro yung pangangapital. Pag tinignan po niyo yung Net 25, daang milyon ang ginagastos. UNTV, Progressive Broadcasting, gumagastos din po sila. Ganun din po ang Suarasug, nangapital ang Kingdom of Jesus Christ ng 650 million, hindi po ako nagkakamali. Kapag sinagka natin yan, ng basta-basta, unang-una, sinagka natin yung evangelization ng reliyon. Especially now, in the modern Christian world, praise and worship are the best way of giving thanks to the Lord. CCF yan, Kingdom of Jesus Christ, MCGI. Yan ho pag nanood kayo ng TV ngayon, talagang yung mga awit, yung mga psalms, yan ho ang pinakamabisang paraan ng paggaganyak sa pagbabalik loob sa Panginoon. Sa iba't ibang kaparanan, depende sa anong reliyon. Kaya nga ho, pag sinyat off mo yan, off the air, at yung tao, yun ang kanyang, dahil nga ho, doon na siya nakatutok para sa kanyang pananampalataya. Para mo sinabi na rin, huwag na kayo maniwala sa Diyos dahil off the air kayo Yun ho ang dating sa akin. Kaya medyo, nung po nangyari yan, ako'y talagang nabalisa itong pagkakasara. Hindi dahil sa ako'y kinuha consultant nila, kundi bilang isang mamamahayag na halos 50 taon na sa industriyang ito. Kaya sana po makapagpanday kayo ng mga panukala at kami naman po na mahandang tumulong sa pagbabalangkas na yan. Salamat po. Ngayon naman po, babalansin lang po natin para marinig din po natin ang NTC. Ulit ko po, hindi po tayo nag-aaway dito. Gusto lang po natin malinawan ng ating mga kababayan kung ano po yung naganap. Ang tanong lang po natin, ito po ay pwede naman po yung hindi sagutin din dahil ito po ay nasa korte na din. Pero mainam din po siguro na in general, opo, halimbawa, wag po nating sabihin na SMNI lang, sabihin po natin ibang network. Opo, sa iba't ibang network po. Halimbawa, nasa mandato po ba ng komisyon ang pagsasagawa ng motu proprio na pagdinig? Good morning. Good afternoon po, Mr. Chair. Opo, ayon po sa Public Service Act at saka po sa rules ng NTC, maaari po na mag-motu proprio initiate po ang komisyon kapag meron pong nalalaman ng komisyon na bagay na kailangan pong simulan ng investigasyon. Salamat. Apo, malinaw po yun. Tanong ko lang po, pagka ganito po bang may nagreklamo? Kasi lagi ko naman pong nakakasama din ng NTC sa ibang hearing, lalo na po pagkakasama natin yung MTRCB. Tanong ko lang po, sino po ba dapat ang magrereklamo? Halimbawa, katulad po, sinabi nila merong hindi balanse na balita na inilabas yung isang host ng SMNI. Sino po ba dapat ang magrereklamo sa NTC?
MTRCB o private individual o kayo po mismo, NTC po mismo ang magreklamo? Mr. Chair, ang tinutukoy po ba natin yung content-based po na reklamo po? Opo, halimbawa lang po sa ibang network, Opo. nangyari yung Opo. ganito po, ano? Opo. Sino po ang tamang magreklamo? MTRCB, private citizen o NTC mismo? Sir, we as regards content po kasi dahil self-regulation po ang broadcast industry. So pag may dumadating po na mga complaint or any na parang ito medyo false fake misinformation or masyado namang hard-hitting yung mga broadcasters, nire-refer po namin yun sir sa KBP sir. Meron po silang standards committee po that would standards authority that would reprimand or impose sanctions po doon sa nasabing broadcaster po. Sir, may gusto po kayong sabihin sa ito? Yes, Mr. Chair, kino-confirm ko po yun. Kasi may Supreme Court ruling na hindi jurisdiction ng NTC ang content-based matters. Technical lang. Sa TV naman po, MTRCB po. Makinig ka, Miss Sir Paduano. Tingnan nyo naman yan. Palaway ba to si Sir na to? Ganyan ba sa Kongreso? Yung mga resource speaker ay inaaway daw. Sa Senado ay hindi daw. Nako, sa Senado yari kayo dyan kay Senador Raffy Tulfo at kay Robin Padilla, kila Bato. Lalo kay Robin Padilla, si Robin Padilla pinagtatawanan lang yan. Pero pagdating dyan sa hearing, pag kayo'y tinatanong yan, inimbestigahan yan, ay mawawala din naman yung tapang nyo eh. Oo. Ganito, mainit ang dugo. Itong lalo si Paduano, anong meron kaya? Siguro talagang baka galit lang talaga to sa mga Duterte, no? Dinadaan lang sa SMNI or kung ano man yung mga pinaimbestigahan nila. Hindi diretsuhin na diretsyo nyo na lang paimbestigahan si Tatay Diggs mismo kung kaya nyo. Kung kaya nyo. Si BP Sara, ayan, diretsuhin nyo na. Hindi yung mga kalamay ng mga Duterte. Yun ang ginagawa nila. Pinipilayan nila yung mga Duterte. Kasi, malapit na naman election next year. Alam nyo naman, malapit na naman. Gusto nilang pilayan. Opinion ko lang yun. Sa tingin ko, ganun ang ginagawa nila. Kayo, anong sa tingin nyo? Anong ginagawa na itong mayan? Nangangaway ng resource speaker. Hanggang dito lang. Thank you. Bye-bye.